Maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang umaga, bagong Pilipinas. Kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Patrolwoman Melanie Mapa at Patrolman Christian Austria mula sa PNP Aviation Security Group. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Miyembro ng KOJC gumamit ng laser laban sa helicopter ng PNP. Mahigit 1 milyong pisong halaga ng tanim na marijuana, binunot at sinunog sa Kalinga. At explosives at improvised explosive device components na-recover ng PNP. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Walang kawala sa batas ang isang college student matapos itong mahuli ng Northern District Anti-Cybercrime Team dahil sa pagbebenta ng mga rehistradong SIM card online. Hinihimok naman ng PNP ang publiko na maging maingat sa paggamit ng kanilang personal na impormasyon at agad na i-report ang anumang kahina-hinalang aktibidad sa mga otoridad. Nakatutok dyan si Patrolwoman Mary Grace Artizuela. Isang college student kalaboso dahil sa iligal na pagbebenta ng mga rehistradong SIM card online. Sa isinagawang social media at online investigation ng mga tauhan ng Northern District Anti-Cybercrime Team ay dito nakita ang talamak na bentahan ng mga rehistradong SIM card sa isang Facebook group. Dito nakipag-ugnayan ng ating mga kapulisan sa suspect na nagresulta sa kanyang pagkakaaresto sa isinagawang entrapment operation sa labas ng isang bar sa Quezon City. Nakumpiska mula sa suspect ang 100 piraso ng mga rehistradong SIM card. Kinilala ang suspect bilang si alias Jan, 22 anyos at residente ng Camarin, Caloocan City. Kasalukuyang nakapiit sa ACG Headquarters Camp Crame ang suspect at nahaharap sa paglabag sa Section 7 ng Republic Act 11934 o ang SIM Registration Act na may kaugnayan sa Cybercrime Prevention Act. Ang matagumpay na operasyong ito ay dahil sa mga ginagawa natin intensified cyber patrolling sa social media platforms kung saan nakapag-engage tayo ng nagbebenta ng registered SIM cards at nagresulta ito sa pagka-aresto ng suspect for the violation of Section 7 subsequent sale of registered SIM of RA 11934 in relation to Section 6 of RA 10175. Pinapaalahanan natin ang ating mga kababayan na ang pagbebenta ng registered SIM card ay mahigpit na pinagbabawal ng ating saligang batas at ito ay may karampatang pagkakakulong. Mula dito sa Campo Crame, ako si Patrolwoman Mary Grace Artizuela, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Artizuela.
Binunot at sinunog ng mga operatiba ang tinatayang 1 milyong pisong halaga ng fully grown marijuana plants na natagpuan sa Kalinga. Narito ang report mula kay Patrolwoman Jomalyn Kakanindin. Bilang pagpapaigting sa kampanya kontra iligal na droga sa rehiyon ng Cordillera, tinatayang nasa mahigit 1 milyong halaga ng fully grown marijuana plants ang binunot at sinunog ng kapulisan ng Kalinga sa isinagawang marijuana eradication sa Tinglayan, Kalinga nito lamang ika-29 ng Agosto taong kasalukuyan. Ayon kay Police Colonel Gilbert Fatiaid, Provincial Director ng Kalinga Police Provincial Office, matagumpay ang operasyon dahil sa pinagsanib puwersa ng mga operatiba sa pangunguna ng Provincial Drug Enforcement Unit, Provincial Intelligence Unit ng Kalinga PPO, Tinglayan Municipal Police Station, RMFB 15 at PDEA Kalinga. Nagresulta ang operasyon sa pagkakadiskubre ng isang plantasyon ng marijuana na may lawak na 270 square meters na may tanim na 5,400 fully grown marijuana plants na may 1,080,000 standard drug price. Bagamat walang nahuling cultivator, binunot at sinunog ng mga operatibang pinagbabawal na tanim sa mismong lugar at kumuha ng sapat na sample upang isumiti sa Kalinga Provincial Forensic Unit para sa karagdagang pagsusuri. Ang matagumpay na operasyon ng kapulisan ng Kalinga ay patunay na kaisang pambansang pulisya sa pagpapaigting ng kampanya kontra iligal na droga bilang pagsuporta sa adhikain ng administrasyon para sa isang mas mapayapang bagong Pilipinas. Mula dito sa Camp Major Bado Dangwala, Trinidad, Benguet, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Jomalyn Kakanindin, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Kakanindin. Hindi na nakapalagpa ang 2 individual matapos itong magpositibo sa iligal na droga sa isinagawang bypass operation ng PNP sa Pasig City. Magbabalita dyan si Patrolwoman Ivy Corporal. Arestado ang 2 lalaking sospek sa isinagawang bypass operation ng pinagsanib na pwersa ng Pasig City Police Station Drug Enforcement Unit, Pinagbuhatan Police Substation, Station Intelligence Section at Pasig City Anti-Drug Abuse Office sa kahabaan ng Esguera Street, Barangay Pinagbuhatan, Pasig City, bandang alas 2:15 ng madaling araw ng Agosto 29 taong kasalukuyan. Ang mga naarestong sospek ay kinilalang sina alias Colette, lalaki, 19 anyos, walang asawa, nagtapos ng elementarya, kargador at alias Khalid, lalaki, 22 anyos, walang asawa, nagtapos ng elementarya, walang trabaho at kapwa residente ng Barangay Pinagbuhatan, Pasig City. Ayon sa ulat, sa isinagawang procedural search, nakumpiska sa mga sospek ang 3 piraso ng heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng puting malakristal na substansya na hinihinalang shabu at na-recover din ang bypass money na binubuo ng 2 pirasong tig-100 piso na may markadong serial number, kalakip ang 4 na pirasong pekeng tig-1,000 piso. Ang mga naarestong sospek at mga nakumpiskang ebidensya ay dinala sa nasabing presinto para sa paghahain ng nakaukulang kaso at pagkatapos ay dinala sa National Headquarters Forensic Group, Camp Crame, Quezon City para sa pagsusuri o laboratory examination ang mga sa droga. Ang mga sospek ay mahaharap sa kasong paglabag sa Section 5 at 11, Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula dito sa Metro Manila, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Ivy Corporal, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Corporal. Nasa kote ang 3 drug suspect matapos itong makuhanan ng mahigit 300,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu sa isinagawang bypass operation sa Barangay Kataning, Hermosa, Bataan. Nakibalita dyan si Patrolwoman Lixen Reyes Saweran. 3 sospek ang arestado sa isinagawang bypass operation ng Bataan PNP at mahigit 300,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasakote mula sa mga ito sa Barangay Kataning, Hermosa, Bataan. Matagumpay ang nasabing operasyon sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Palmer Z. Tria, Provincial Director ng Bataan Police Provincial Office,
kasama ang Hermosa Municipal Police Station, katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 3. Ayon sa ulat ng Bataan PPO, nahuling nagbebenta ng hinihinalang shabu ang mga suspect sa isang posture buyer, kapalit ng marked money na nagkakahalaga ng 1,000 peso. At sa isinagawang follow-up protective search, na-recover mula sa mga ito ang karagdagang mga sachet ng illegal na droga na tumitimbang ng tinatayang 52 gramo na nagkakahalaga ng 353,600 pesos. Ang mga sospek ay mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at kasalukuyang nasa kustodiya ng Hermosa MPS para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Patuloy naman ang pambansang pulisya sa pagpapanatili ng kaayusan at seguridad sa ating mga komunidad, kasabay ng mas pinalakas na kampanya laban sa iligal na droga. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula dito sa gitnang Luzon, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Lixen Reyes A. Saweran, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Saweran. Humalas na sa grupo ng mga rebelde ang dating miyembro ng Communist Terrorist Group at kusang sumuko sa mga otoridad sa Occidental Mindoro. Iyan ang tinutukan ni Patrolwoman Sara Jane Estabilio. Dating miyembro ng Communist Terrorist Group na kinilalang si Karomi ang voluntaryong sumuko sa mga otoridad nito lamang August 28, 2024. Si Karomi ay 62 years old at residente ng Sitio Santo Cristo, Barangay Lourdes, Magsaysay, Occidental, Mindoro. Ang pagsuko ay sinagawa sa tulong ng pinagsamang pwersa na pinangunahan ng 1st Occidental Mindoro Provincial Mobile Force Company, katuwang ang iba pang lokal na unit ng pulisya at militar, kabilang ang Provincial Intelligence Unit, Occidental Mindoro Provincial Police Office, Philippine National Police Special Action Force at 4th Infantry Battalion 2nd Infantry Division, Philippine Army. Samantala, si Karomi ay kasalukuyang nasa kustodiya na ng 1st Occidental Mindoro PMFC at sasailalim sa custodial debriefing upang magbigay ng mga karagdagang impormasyon. Ang kaganapang ito ay isang hakbang para sa tuloy-tuloy na kampanya ng pamahalaan upang hikayatin ng mga miyembro ng mga armadong grupo na sumuko na at magbalik loob sa lipunan sa mapayapang paraan. Mula dito sa Home of the Police Eco-Warriors, Calapan City, Oriental Mindoro, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Sara Jane Estabilio, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Estabilio. Walang takas ang isang instructor sa isang universidad sa Catanduanes matapos itong hainan ng warrant of arrest para sa kaso nitong statutory rape. Ang balita mula kay Patrolman Rodel Gresha. Arestado ang isang lalaki na isang instructor sa isang universidad sa Catanduanes na wanted sa mga kasong sexual abuse, acts of lasciviousness at statutory rape ng pinagsanib na pwersa ng Regional Intelligence Division, Regional Special Operation Unit 5, Virac Municipal Police Station at Catanduanes 1st Provincial Movement Force Company nito lamang Agosto 28, pasado na 6 ng gabi sa Barangay Valencia, Virac, Catanduanes. Ang suspect ay isang 31 anyos na lalaki, binata at residente ng nabanggit na barangay. Inaresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest na ipinalabas ng RTC Branch 42 na may petsang Agosto 22, 2024 para sa mga kasong acts of lasciviousness na may iregmid ng piyansang 180,000 pesos, sexual abuse na may piyansang 180,000 pesos at statutory rape na walang inirekomendang piyansa. Sa kasalukuyan ay nasa kustodiya na ng Virac Municipal Police Station ang suspect para sa kakulang disposition at dokumentasyon. Mula dito sa rehiyon ng Bicolandia, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Gresha, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa Visayas.
Na-recover ng 2nd Provincial Mobile Force Company ng Negros Oriental Provincial Police Office ang mga explosive device at components para sa improvised explosive device sa barangay Kabkaban, Bindoy, Negros Oriental. Ang operasyon ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng pambansang pulisya na tiyakin ang kaligtasan ng mga residente laban sa mga banta ng terorismo at iba pang panganib. Ang report mula kay Patrolwoman Nika Cañedo. Na-recover ng 2nd Provincial Mobile Force Company, Negros Oriental Police Provincial Office ang explosives at IED components sa sitio Kampong Oy, Barangay Kabkaban, Bindoy, Negros Oriental noong ika-28 ng Agosto taong kasalukuyan. Ayon kay Police Major Rani Solomon Bantolio, officer in charge ng 2nd PMFC, Negros Oriental Police Provincial Office, bandang 2:10 ng hapon nang magsagawa ng combat operation ang mga otoridad na nagresulta sa pagka-recover ng 2 piraso ng IED's main charge, 3 glass amber bottles, 1 piraso ng improvised plastic cup, 1 detonating cord, 5 piraso ng speaker wire, 5 piraso ng 9-volt batteries at 1 12-volt motorcycle battery. Samantala, ang mga na-recover na mga kagamitan ay ito turn over sa Provincial EOD and K9 unit para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang matagumpay na operasyon ay bunga ng pinagsanib pwersa ng 2nd PMFC Negros Oriental Police Provincial Office, RID-7, PIU Negros Oriental Police Provincial Office at PIT RIU-7. Good day everyone. I'm Police Major Ranis Bantolio, YC Force Commander of the 2nd Provincial Mobile Force Company, Negros Oriental Provincial Police Office. Under the focus and strong leadership of Police Colonel Ronan Rodriguez Clarbal, Provincial Director of Negros Oriental Provincial Police Office, we successfully recovered explosives or IED's components on August 28, 2024 during a minor combat operations in the hinterland areas of Bindoy Municipality. We are deeply grateful to the community for their collaboration efforts in these operations. We hope that the community will continue to support the plans and programs of the PNP to create a safer environment for living, working, and doing business. Good day. I'm Police Colonel Ronan Rodriguez Clarabal, the Provincial Director of Negros Oriental Police Provincial Office. I'm here to update you on a recent significant operation conducted by our team. On August 28, 2024, the 2nd Provincial Mobile Force Company, in coordination with the Provincial Intelligence Unit of our Police Provincial Office, successfully recovered several dangerous items, including components of improvised explosive devices used by communist terrorist groups in sitio Kampong Oy, Barangay Kabkaban, Bindoy, Negros Oriental. This operation continues to showcase our resolve as part of the unwavering commitment of our police officers in ensuring security and safety. Thanks to the bravery and dedication of our personnel, we have made a significant blow to the capabilities of these groups. To all involved, I commend your efforts. Rest assured, we will continue our relentless pursuit for peace and order. Ang 2nd PMFC ay patuloy ang pagpapaigting sa kampanya laban sa insurhensya at kriminalidad na naglalayong mahikayat na sumuko ang mga komunistang teroristang grupo sa pamalaan at mamuhay ng maayos at tahimik kasama ang kanilang mahal sa buhay. Mula dito sa Central Visayas, ako yung Police News Network Correspondent, Patrolwoman Nika Cañedo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Cañedo. Dumalo sa pagpupulong ang Regional Director ng Police Regional Office 6 na si Police Brigadier General Jack Wangki para sa pagpapatayo ng headquarters para sa Negros Island Region sa Cabancalan City. Yan ang report ni Patrolwoman Justin May Halyores. Ni Police Brigadier General Jack L. Wangki, Regional Director ng Police Regional Office 6, ang isang site visitation at coordinating meeting
nito lamang ika-29 ng Agosto taong kasalukuyan sa Central Philippine State University Campus, Barangay Kamingawan, Kabangkalan City, Negros Occidental. Ang pagpupulong na ito ay tungkol sa donasyon ng lupain para sa pagtatayo ng Police Regional Office para sa Negros Island Region o Pro-NIR Headquarters sa Kabangkalan City. Kasama sa nasabing coordinating meeting sina Mayor Benji Miranda ng Kabangkalan City, Negros Occidental Police Provincial Office Director Police Colonel Reynero de Chavez, Chief ng Regional Logistics Resource and Development Division na si Police Lieutenant Colonel Leonardo Borromeo at Regional Legal Officer na si Police Lieutenant Colonel Troy Warren Kayanan at iba pang mga PNP personnel. Tinatayang 10 ektaryang lupain ang inilaan at idodonate ng Central Philippine State University para sa pagtatayo ng Pro-NIR Headquarters. Bukod dito, may karagdagang 100 ektarya ng lupain na inilaan para sa mga residente na masasakupan ng itatayong Regional Police Office. Ang hakbang na ito ay inaasahang magbibigay ng mas mataas na antas ng seguridad at serbisyo publiko sa buong Negros Island Region. Ang inisyatibang ito ay naglalayong palakasin ang ugnayan ng pamahalaan at mamamayan sa Negros Occidental sa pamamagitan ng mas pinahusay na serbisyo mula sa PNP. Sa tulong ng Police Regional Office 6 at lokal na pamahalaan, naniniwalang magiging matagumpay ang pagtatayo ng Pro-NIR Headquarters na makakatulong sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa rehiyon. Patuloy ang mga programa ng Philippine National Police upang matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng ating komunidad tungo sa bagong Pilipinas. Mula rito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong PNN Correspondent Patrolwoman Justin May Halyores, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Halyores. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Kuha sa isang video na tinutukan ng laser ng ilang tauhan ng Kingdom of Jesus Christ ang chopper ng PNP habang nagsasagawa sila ng aerial reconnaissance sa Davao City. Nagbigay naman ng pahayag ang spokesperson ng Police Regional 11, hindi lamang ito lumalabag sa batas, kundi nagpapakita din ito ng pagharang sa operasyon ng pambansang pulisya. Alamin ang buong detalye sa report ni Patrolwoman Aldin Cañazares. Pinaniniwala ang paggamit ng laser ng membro ng Kingdom of Jesus Christ KOJC batok sa kapulisan ang napuntirya nito lamang Agosto 29 taong kasalukuyan. At narito ang pahayag ng spokesperson ng Police Regional Office 11, Police Major Catherine De La Rey. Philippine National Police strongly condemn the recent actions of KOJC members who have been reported using laser devices against Philippine National Police helicopters. Such behavior is a direct threat to the safety and operational effectiveness of our law enforcement aviation units. The use of lasers against aircraft is not only dangerous, but also a clear violation of aviation safety regulations and legal standards. The Philippine National Police is simply performing its duties, and any attempt to obstruct or delay our operations will not benefit anyone. Thus, we urge you to stop such actions for the safety of all involved. Kitang-kita sa isang video ng isang netizen ang paggamit ng laser na kung saan ay makapagdudulot ito ng peligro sa ating kapulisan. Ayon sa lawyer, ang sinumang tumutok ng laser ng helicopter maaaring mahaharap sa kasong unjust vexation na isang krimen na may kinalaman sa pag-aabala o pag-istorbo sa kapwa na hindi umaabot sa antas ng krimen ng pag-atake. Gayunpaman, ang taong responsable ay maaari ring mahaharap sa iba pang paglabag sa mga regulasyon ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Kasalukuyan ng iniimbestigahan ng Philippine National Police ang sinumang responsable at pananagutin po ang dapat managot. Mula dito sa KOJC Compound, Davao City, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Aldin Cañazares, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Cañazares. Nakumpiska ang matataas na kalibre ng baril at bala habang 12 ang naaresto sa isang operasyon ng kapulisan sa Maguindanao del Sur. Tinutukan niya ni Patrolwoman Maricris Algabre.
Nakumpiska ang matataas na kalibre ng baril at bala habang arestado naman ang 12 sospek sa Barangay Pandag, Maguindanao del Sur nito lamang ika-26 ng Agosto taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Lieutenant Ernesto M. Rivera, officer in charge ng Pandag Municipal Police Station, ang mga sospek na sina alias Salik, alias Ale, alias Ansa, alias Amer, alias Abo, alias Norha, alias Jihad, alias Moha, alias Maher, alias Norman, alias Norhan at alias Ahmad na pare-parehong residente ng Maguindanao del Sur. Ayon sa ulat, nang makatanggap ng isang tawag mula sa isang concerned citizen ang naturang istasyon tungkol umano sa mga armadong lalaki at agad namang tinungo ng mga autoridad ng Pandag Municipal Police Station katuwang ang 12 Mechanized Company Philippine Army na nagresulta sa pagkakaaresto sa mga suspect at pagkakakumpiska ng 2 unit ng 5.56 mm M16, 5 pistol na caliber 45, 9 na long magazine ng 5.56 mm, 2 short magazine ng 5.56 mm, 464 rounds ammunitions, 10 magazine ng caliber 45, 56 rounds ng caliber 45 ammunitions at 7 rounds ng caliber 50 ammunitions. Samantala, ang mga naarestong sospek ay kasalukuyang nasa kustudiya ng Pandag Municipal Police Station at mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, habang ang mga nakumpiskang baril ay i-turn over sa Regional Forensic Unit BAR para sa ballistic examination. Patuloy ang Maguindanao del Sur PNP sa pagpapaigting sa kampanya laban sa loose firearms para maiwasang gamitin sa anumang uri ng krimen. Mula dito sa rehiyon ng Bangsamoro, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Maricris Algabre, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Algabre. Sa walang sawang operasyon ng PNP laban sa iligal na droga, timbog ang isang watchlisted na drug suspect sa isinagawang bypass operation ng PNP sa Malaybalay City, Bukidnon. Mag-uulat dyan si Patrolwoman Danisa Berdos. Bypass money. Tiklo sa ikinasang drug buy-bust operation ang isang drug watch listed ng mga operatiba ng Malaybalay City sa Barangay 3, Malaybalay City, Bukidnon. Kinilala ang drug suspect na si alias Brian, 45 anyos, na residente ng Barangay Kasisang, Malaybalay City, Bukidnon, na isang watch listed. Bandang alas 10 ng umaga nang ikinasa ang buy-bust operation ng mga operatiba ng Malaybalay City Police Station, City Drug Enforcement Unit, na nagresulta sa pagkakakumpiska ng 6 na pakete ng hinihinalang shabu na may street value na 14,647 pesos, isang motorsiklo at isang 500 peso bill na ginamit bilang buy-bust money. Nakuha 500 buy-bust item o usa ka Yamaha Sniper nga motor, mga katropa. Kami po ay nananawagan ng suporta at kooperasyon ng ating mamamayan kung meron po silang nalalaman ng mga tao na nagbebenta, gumagamit ng illegal na droga, to report it immediately sa ating mga nearest police station. Makamit na po natin yung drug-free community dito sa Northern Mindanao. Kasi po ang inyong kapulisan, hindi po tayo titigil hanggat hindi po natin na-aresto yung mga taong may kinalaman sa proliferation ng illegal drugs dito sa Northern Mindanao. Item o posisyon ning 5, sir. Posisyon mga katropa 5. Aga posisyon nini. So buy-bust money 500. Naharap ang drug suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Hilagang Mindanao, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Danisa Berdos, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Berdos. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At bago po tayo magtapos, nais po naming pasalamatan ang lahat ng sumusubaybay sa ating programang Police News Network at patuloy natin itong suportahan. Pati na ang Police News Express.
At syempre, taos-puso rin kaming nagpapasalamat sa aking partner ngayon na si Patrolman Christian Austria na nagmula pa sa PNP Aviation Security Group. Maraming salamat po, sir. Baka may nais po kayong batiin o pasalamatan. Yes, ayan. Gusto ko pong batiin ang aming direktor na si Police Brigadier General Christopher Abrahano, ang ABSI Group PIO team na pinamumunuan ni Police Major Agmata at sa buong hanay ng PNP Aviation Security Group. Sa ating mga ka-PNN, please support the Office of the Chief PNP Facebook page at ang FB pages ng PKG Tagapag-Ugnay, Police News Network at Police News Network YouTube channel. I-follow, i-like, and subscribe upang maging updated kayo sa mga accomplishments ng pambansang pulisya. Ayan. So sa ngalan po ng 232,000 strong members ng Philippine National Police, sa pamumuno ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balansing balita. Dahil dito sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Patrolwoman Melanie Mapa at Patrolman Christian Austria mula sa PNP Aviation Security Group, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.